Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Power Rangers. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang kwento milyon-milyong taon na ang nakalipas nang dumating sa Earth ang isang grupo ng makapangyarihang mandirigma na kilala bilang Power Rangers upang protektahan ang isang espesyal na enerhiya na tinatawag na Zeo Crystal. Ngunit isa sa kanilang sariling kasamahan, si Rita Repulsa, ay nagtaksil sa kanila at sinubukang kunin ang kristal para sa sarili. Dahil dito nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nila kung saan isa-isang napatay ang mga Ranger at sa huli si Zordon na lamang ang natira. Bago siya mamatay, itinago ni Zordon ang kanyang suit sa ilalim ng lupa na kalaunan ay naging iba't ibang kulay na power coins, pula, asul, dilaw, rosas, at itim. Umaasa siya na balang araw ay may mga bagong mandirigmang makakahanap sa mga ito. Samantala, bumalik si Rita at tinanong siya kung nasaan ang Zeo Crystal. Ngunit sinabi ni Zordon na huli na ang lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang robot na kasama na si Alpha 5 na maghulog ng isang napakalaking meteor sa Earth. Nang tumama ang meteor, nahulog si Rita sa karagatan at nawala ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa pag-ataking iyon, namatay din si Zordon. Kasama rin niyang naglaho ang mga dinosaurs sa Earth. Gayunpaman, nanatiling ligtas na nakatago ang Zeo Crystal sa loob ng milyon-milyong taon. Samantala, lumipat ang kwento sa kasalukuyang panahon sa lungsod ng Angel Grove kung saan makikilala natin si Jason. Gumawa si Jason ng kalokohan kasama ang kanyang kaibigan. Pinakawalan nila ang isang toro sa loob ng locker room ng kalabang paaralan. Ngunit biglang dumating ang mga pulis at sinubukan ni Jason na tumakas gamit ang truck ng kanyang ama. Habang tumatakas siya, naaksidente siya. Sa kabutihang palad ay hindi siya malubhang nasugatan. Ngunit bilang parusa ay inilagay siya sa house arrest at pinilit na dumalo sa detention pagkatapos ng klase. Kinabukasan, hinatid siya ng kanyang ama sa paaralan at sinabi sa kanya na dati siyang mahusay na football player na malapit nang makakuha ng scholarship, ngunit nasira niya ang lahat dahil sa hanggal na pagkakamaling iyon. Sa detention, nakilala ni Jason si Kimberly, isang babaeng lihim niyang gusto. Nakilala rin niya si Billy na medyo naiiba sa iba at inaapi ng ilang lalaki. Biglang pumasok si Jason at pinigilan sila, at sinampal pa ang isa sa kanila upang ipakita na hindi na nila guguluhin si Billy. Pagkatapos ng detention, nagpasalamat si Billy kay Jason at inimbitahan siyang tumambay. Ikinwento ni Jason ang tungkol sa electronic tracker sa kanyang paa na nagbabantay sa bawat galaw niya, ngunit sinabi ni Billy na kaya niya itong i-hack. Kailangan lang siyang dalhin ni Jason sa mga minahan sa labas ng lungsod. Pumayag si Jason. Una silang pumunta sa bahay ni Billy kung saan nahack niya ang tracker sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa mga minahan. Pagdating nila roon, nagsimulang maghanda si Billy para sa paghuhukay. Sa una ay naisip ni Jason na umalis at pumunta sa ibang lugar, ngunit nang makita niyang mag-isa lamang si Billy na nagtatrabaho ay nagpasya siyang tulungan ito. Sa parehong sandali, napansin ni Jason si Kimberly na tumalon sa isang kalapit na lawa. Akala niya ay nalulunod ito kaya agad siyang tumakbo upang iligtas siya. Ngunit maya-maya ay lumabas si Kimberly sa tubig na parang walang nangyari. Samantala, naglagay si Billy ng mga pampasabog sa loob ng minahan upang mas mabilis ang paghuhukay. Nang pindutin niya ang detonator, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog at nagsimulang manginig ang buong minahan. Nagsimulang gumuho ang lupa. Mabilis na tumakbo sina Jason at Kimberly roon at hinanap si Billy na halos muntik ng mamatay ngunit nakaligtas din. Biglang, dumating din doon ang dalawa pang estudyante na sina Trini at Zack na napadaan lamang sa lugar. Habang magkakasama silang tumitingin sa paligid, napansin nila ang isang malaking bato na kakaibang kumikinang mula sa loob. Kumuha si Zack ng kagamitan at binasag ang bato. Mula sa loob nito ay lumabas ang 5 kumikinang na barya na magkakaiba ang kulay. Ito ang misteryosong power coins. Ngunit bago pa nila maintindihan kung ano ang mga iyon, narinig nila ang tunog ng sirena ng pulis mula sa malayo. Mabilis na sinabi ni Jason sa lahat na sumakay sa kotse at umalis na sila. Si Billy ang nagmamaneho habang hinahabol sila ng pulis. Ngunit habang tumatawid sila sa riles ng tren, biglang dumating ang isang mabilis na tren at direktang bumangga sa kanilang sasakyan. Sa kabilang banda, sa gitna ng karagatan, may isang bangkang pangisda na humihila ng kanilang lambat. Bigla silang nakakita ng kakaibang bagay na nakasabit dito. Nang hilahin nila ito, mukha itong katawan ng tao na tila matagal nang patay. Hindi nila maintindihan kung ano iyon kaya dinala nila ito. Kinabukasan, dumating ang bangka sa daungan ng Angel Grove.
Ngunit nang tingnan nila muli ang katawan, bigla itong nabuhay. Siya ay walang iba kundi si Rita Repulsa na puno ng galit. Samantala, nagising sina Jason, Billy, at Kimberly sa kani-kanilang bahay. Hindi nila maintindihan kung paano sila nakaligtas sa napakalakas na banggaan ng tren. Ang mas nakakagulat pa ay wala silang kahit anong sugat at nasa kanila pa rin ang parehong power coins. Unti-unti nilang napagtanto na dahil sa mga baryang iyon ay nagkaroon sila ng lakas na lampas sa normal na tao. Sa paaralan, muling nakaharap ni Billy ang lalaking dati siyang inaapi. Sinubukan nitong guluhin siya ulit, ngunit iba na ang nangyari ngayon. Nang subukan nitong pilitin ang braso ni Billy ay hindi ito may galaw. Sa inis, sinubukan niya itong banggay ng ulo ngunit siya ang bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Doon nagsimulang maunawaan ni Billy na binago ng power coins ang kanilang buhay. Dahil sa pangyayaring iyon, naging sikat siya sa paaralan dahil ang lalaking dating nambubuli sa kanya ang siya mismong nawala ng malay. Kalaunan ay tinawagan siya nina Jason at Kimberly upang pag-usapan ang nangyari. Tiningnan nilang tatlo ang kanilang mga barya na pula, asol, at rosas. Naniniwala si Jason na ang power coins ang dahilan ng kanilang bagong lakas. Upang malaman ang katotohanan, nagpasya silang bumalik sa minahan. Pagdating nila roon ay nakilala nila sina Zack at Trini na may hawak naman ng itim at dilaw na barya. Mayroon na rin silang kakaibang bagong kakayahan. Upang subukan ang kanilang lakas, nagsimula silang umakyat sa isang mataas na bundok. Nakakagulat na napakadali nilang nakarating sa tuktok. Pagdating sa itaas, tumalon si Zack mula sa isang bangin papunta sa kabila. Nagawa rin iyon nina Jason, Kimberly, at Trini. Ngunit nang si Billy na ang susubok, nahulog siya pababa. Makalipas ang ilang segundo, sumigaw siya mula sa ibaba at sinabi sa kanila na tumalon din dahil ligtas doon. Tumalon silang lahat at napunta sa loob ng isang nakatagong kuweba kung saan nahulog sila sa isang lawa. Doon natuklasan ni Billy ang isang lagusan sa ilalim ng tubig na nagdala sa kanila sa ibang bahagi ng kuweba. At ang nakita nila roon ay tuluyang nagbago sa kanilang buhay. Isang sinaunang spaceship na nakatago roon sa loob ng libu-libong taon. Hindi ito aktibo, ngunit nang ailapit ni Jason ang kanyang pulang barya ay bigla itong kumislap at bumukas ang isang pinto. Pumasok silang 5 sa loob, ngunit biglang may robotic arm na humawak kay Trini. Sinubukan siyang iligtas ni Zack ngunit madaling natalo ng isang maliit na robot. Pagkatapos ay nagpakilala ang robot bilang si Alpha 5 at sinabi na napakasaya niyang makita muli ang 5 barya na magkakasama pagkatapos ng napakaraming taon. Pinatayo niya sila sa isang plataporma at biglang humandar ang spaceship. Isang digital na mukha ang lumitaw sa harap nila. Ipinakilala sila ni Alpha kay Zordon. Ipinaliwanag ni Zordon na dati siyang isa sa mga Power Rangers at ngayon ang kanyang kamalayan ay nasa loob na lamang ng spaceship na ito. Nagulat siya na sa pagkakataong ito ay 5 kabataang estudyante ang pinili ng mga barya. Sinabi niya na kaunti na lamang ang oras. May isang makapangyarihang bagay na tinatawag na Zeo Crystal na nakatago sa Angel Grove at may kapangyarihang sirain ang buong mundo. Tungkulin ng Power Rangers na protektahan ito. Upang ipakita ang panganib, binigyan sila ni Zordon ng isang pangitain kung saan ganap na nawasak ang lungsod ng Angel Grove dahil kay Rita Repulsa. Pagkatapos nito, binalaan sila ni Alpha na babalik si Rita at silang 5 lamang ang makakapigil sa kanya. Ngunit para mangyari iyon, kailangan nilang matutong kontrolin ang kanilang kapangyarihan sa isang proseso na tinatawag na morphing. Naisip ni Trini na napaka-weird at napakabaliw ng lahat ng ito kaya nagpasya siyang umalis. Sumunod sa kanya sina Zack, Billy, at Kimberly. Si Jason ay aalis na rin sana ngunit pinigilan siya ni Zordon at sinabi na ang pulang barya ay tanda na siya ang magiging leader ng koponan, tulad ng dati niyang pagiging Red Ranger. Nanatili sa isip ni Jason ang sinabi nito. Paglabas niya ay nakipagkita siya sa iba. Kahit may pagdududa pa rin sila, sinabi ni Jason na bumalik sila kinabukasan at subukan muli dahil baka iyon ang tunay nilang layunin. Kinabukasan, umakyat si Jason sa tuktok ng bundok at natuwa nang makita niyang bumalik din sina Billy at ang iba. Ibig sabihin ay nais nilang tuklasin ang misteryong ito ng magkakasama. Muli silang pumasok sa spaceship kung saan ipinaliwanag ni Zordon na kung nais nilang maging tunay na Power Rangers, kailangan nilang matutong i-activate ang armor na nakatago sa loob ng kanilang power coin sa pamamagitan ng morphing. Ngunit may isang kondisyon. Maaari lamang silang mag-transform kapag tunay silang nagkakaisa bilang isang koponan, ibig sabihin ay kailangang magkaisa ang kanilang puso at isipan. Pinatayo sila ni Zordon sa isang espesyal na plataporma na tinatawag na Morphing Grid at pinasubukan ang kanilang kapangyarihan.
Lahat sila ay nagsikap ngunit walang nangyari. Hindi sila nagkasabay kaya tumigil ang plataporma. Ipinakita nito na hindi pa sila handa bilang isang team. Pagkatapos nito, inutusan ni Zordon si Alpha 5 na dalhin sila sa training area. Doon ay nag-activate si Alpha ng simulator kung saan lumitaw ang mga sundalo ni Rita na tinatawag na potty patrollers. Unang sumugod si Zack at inakalang peke lamang ang mga ito, ngunit bigla siyang tinamaan at bumagsak sa lupa. Ipinaliwanag ni Alpha na kahit mukhang peke ang mga iyon ay kaya pa rin silang saktan. Kung nais nilang talunin si Rita Repulsa, kailangan nilang mag-training ng seryoso. Nagsimula ang kanilang pagsasanay. Kahit may bago silang lakas ay nahihirapan pa rin silang magtrabaho bilang isang team. Paulit-ulit silang nagkakamali. Tinuruan sila ni Alpha ng simpleng paraan, iwasan ang atake ng kalaban, hawakan sila mula sa likod, at ihagis sa lupa. Unti-unti silang gumagaling ngunit wala pa ring nakakapag-morph sa kanila. Upang palakasin ang loob nila, dinala sila ni Alpha sa ibang bahagi ng kuweba kung saan ipinakita niya ang isang kamanghamanghang bagay. Ang mga Zord, ito ay napakalalaking makina na base sa sinaunang makapangyarihang nilalang tulad ng Tyrannosaurus, Triceratops, Mastodon, Pterodactyl, at Saber-toothed Tiger. Ngunit sinabi ni Alpha na makokontrol lamang nila ang mga Zord kapag natutunan na nilang mag-morph dahil ang armor lamang ang makakapagdugtong sa kanila sa mga makapangyarihang makinang iyon. Nagpatuloy ang training ngunit lihim na umalis si Zack upang subukan ang kanyang Zord. Tulad ng inaasahan, hindi niya ito makontrol at nagsimulang magwala ang napakalaking makina sa mga bundok. Sa huli ay naibalik niya ito sa base, ngunit nang bumangga ito sa pader ng kuweba ay halos matabyunan ang buong team. Ligtas ang lahat ngunit galit na galit si Jason. Sinigawan niya si Zack ngunit hindi ito sineryoso ni Zack at halos mauwi sa santukan ang kanilang pagtatalo. Buti na lamang at namagitan si Billy at pinaghiwalay sila. Sa mismong sandaling iyon ay biglang lumitaw ang armor sa katawan ni Billy sa loob ng ilang segundo. Nabigla ang lahat at tinanong siya kung paano niya nagawa iyon, ngunit kahit siya ay hindi rin alam. Sinabi ni Zordon na subukan niyang muli ngunit hindi na muling nag-transform si Billy kahit anong pilit niya. Dahil dito ay nadismaya si Zordon at tinapos ang training para sa araw na iyon. Sinabi niyang hindi pa handa ang team na maging Power Rangers. Nawasak ang loob ng lahat at umalis sila. Ngunit bumalik si Jason sa loob ng spaceship dahil gusto niyang humingi ng isa pang pagkakataon kay Zordon. Habang naglalakad siya papasok ay narinig niya ang pag-uusap ni Zordon at Alpha 5. Sinabi ni Zordon na kailangang matutong mag-morph ang mga batang iyon dahil iyon lamang ang pagkakataon niya upang muling mabuhay. Kung hindi yun mangyayari, hindi siya babalik at hindi rin maliligtas ang Earth. Nang marinig ito ni Jason ay nagalit siya at hinarap si Zordon, sinasabing ginagamit lamang sila nito para sa sariling kapakinabangan. Sinubukan ni Zordon na ipaliwanag ang sarili ngunit nakapagdesisyon na si Jason. Sinabi niyang nagtitiwala siya sa kanyang team at magpapatuloy sila kahit wala ang tulong ni Zordon. Pagkatapos nito ay lumabas si Jason at sumama muli sa kanyang mga kasama. Iminungkahi ni Zack na magpalipas silang lahat ng gabi sa bundok upang kumalma at makapag-isip ng malinaw. Samantala sa lungsod, nagtatago si Rita Repulsa sa isang shipyard at unti-unting binabawi ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya mula sa mga tao. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang tindahan ng alahas at ninakaw ang lahat ng ginto roon. Ginamit niya ang gintong iyon upang muling buuin ang kanyang mapanganib na tungkod. Sinubukan siyang pigilan ng isang pulis ngunit walang epekto sa kanya ang mga bala. Madali niyang winasak ang lahat at umalis dala ang natitirang ginto. Samantala sa bundok, nakaupo ang magkakaibigan sa paligid ng apoy. Sinabi ni Zack na ang dahilan kung bakit hindi sila makapag-morph ay dahil hindi pa talaga sila nagkakaisa bilang isang team mula sa puso. May punto siya dahil ang totoo ay hindi naman talaga sila magkakaibigan bago nangyari ang lahat ng ito. Kaya sinabi niya na kailangan nilang tunay na makilala ang isa't isa. Unang nagbahagi si Zack at sinabi na kasama niyang nakatira ang kanyang may sakit na ina at araw-araw ay natatakot siya na baka lumala ang kalagayan nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Billy na pumupunta siya sa minahan dahil iyon ang paboritong lugar ng kanyang ama, ngunit wala na ang kanyang ama sa mundo ngayon. Nang dumating ang pagkakataon ni Kimberly, sinabi niyang hindi pa siya handang ibahagi ang kanyang kwento. Pagkatapos nito ay nagsalita si Jason at inamin na tinitingnan siya ng buong bayan bilang isang kabiguan dahil nasira niya ang kanyang kinabukasan dahil sa isang maliit na pagkakamali. Sa huli, ibinahagi ni Trini na hindi siya kailanman nakaramdam na nababagay siya sa mga tao kaya ilang beses siyang nagpalit ng paaralan.
Nang marinig nila ang lahat ng ito, napagtanto nilang pare-pareho silang may pinagdaraan ng sakit at marahil iyon ang dahilan kung bakit. Nagkakaintindihan sila. Samantala ng gabing iyon, nang makauwi si Trini, biglang nagpakita si Rita Repulsa sa kanyang harapan at inatake siya. Sinubukan ni Trini na ipagtanggol ang sarili ngunit wala siyang armor kaya hindi siya nakatagal. Ngunit sa halip na patayin siya, inalok siya ni Rita. Kung pagtataksilan niya ang kanyang mga kaibigan at sasabihin kung nasaan ang Zeo Crystal, ililigtas niya ang kanyang buhay. Samantala, lumapit si Kimberly kay Jason at sinabi niyang pakiramdam niya ay hindi sila makapag-morph dahil sa kanyang pagkakamali. Inamin niyang minsan ay gumawa siya ng isang napakasamang desisyon. Ipinakalat niya sa buong paaralan ng isang pribadong larawan ng isa niyang kaklase at mula noon ay labis na siyang nagsisisi. Sinabi ni Jason sa kanya na ang isang pagkakamali ay hindi nagtatakda kung sino siya at may pagkakataon pa siyang gumawa ng tama. Bigla silang nakatanggap ng mensahe mula kay Trini na hinihiling na magkita sila sa school grounds. Nang dumating silang lahat doon, sinabi ni Trini na inatake siya ni Rita at hiniling na pagtaksilan niya ang mga ito. Doon nila naunawaan na tunay na malaki ang panganib. Sinabi ni Jason na kailangan nilang harapin si Rita kahit wala pa silang armor. Pumayag ang lahat at sinabi ni Trini na nasa lumang shipyard si Rita. Kumuha sila ng mga bakal na pamalo at kadena sa paligid at sabay-sabay na nagtungo roon. Ngunit pagdating nila ay may nakita silang taong nakaupo sa isang upuan. Naghanda silang umatake ngunit nang lumapit sila ay napagtanto nilang isa lamang itong nakataling mandaragat na iniwan ni Rita. Nang makarating sila roon ay napagtanto nilang isa itong bitag. Biglang lumitaw si Rita Repulsa sa harap nila dala ang kanyang mapanganib na tungkod. Sinubukan nilang lahat na atakihin siya ng sabay ngunit wala silang laban sa kanyang kapangyarihan. Madali silang tinalo ni Rita at ikinulong sa loob ng isang barko. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang Zeo Crystal. Sinabi ni Jason na hindi niya alam kaya nagsimula si Rita na pahirapan sila gamit ang kanyang kapangyarihan, simula kay Zack. Biglang lumapit si Billy at sinabi kay Rita na tumigil. Pagkatapos ay sinabi niyang sa tulong ng mapa ng barko ay natuklasan niya na nakatago ang Zeo Crystal sa ilalim ng isang donut shop sa lungsod. Nakuha ni Rita ang gusto niyang malaman. Nagsimula na siyang umalis ngunit bago iyon ay nagpakawala siya ng isang malakas na pag-atake na tumama kay Billy at nagpabagsak sa kanya diretso sa karagatan. Nang mahayla nila siya palabas ay sinuri siya ni Kimberly at napagtanto niyang hindi na siya humihinga. Nadurog ang puso ng lahat. Sinisi ni Jason ang sarili dahil sinabi niyang harapin si Rita kahit hindi pa sila handa. Ngunit kahit ganoon ay hindi siya sumuko. Dinala niya ang katawan ni Billy sa spaceship na umaasang baka matulungan siya ni Zordon. Ngunit pagdating nila roon ay malinaw na sinabi ni Zordon na huli na ang lahat at hindi na niya maibabalik sa buhay si Billy. Nang marinig ito ay tuluyang nasira ang loob ng buong team. Sinabi ni Kimberly na desisyon nilang lahat iyon at hindi lamang kasalanan ni Jason. Sinabi rin niyang kung kailangan niyang ibigay ang sariling buhay upang maibalik si Billy ay handa siyang gawin iyon. Inamin din ng iba na ganoon din ang nararamdaman nila. Pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan. Biglang nag-activate ang morphing grid at nagbukas ang isang portal kung saan maaaring bumalik si Zordon sa kanyang tunay na katawan. Ngunit gumawa si Zordon ng isang malaking desisyon. Sa halip na gamitin ang pagkakataon para sa sarili niya, ginamit niya ang enerhiya upang ibalik sa buhay si Billy. Inilipat ni Alpha 5 ang sistema at makalipas lamang ang ilang segundo ay nagsimulang huminga muli si Billy. Nagulat ang lahat dahil buhay na ulit siya. Sa unang pagkakataon ay tunay na naging isang team ang 5. Tinipon ni Jason ang lahat at sinabi na oras na upang lumaban. Tumayo silang lahat sa morphing grid at sa pagkakataong ito, dahil sa kanilang pagkakaisa, nag-activate ang power coins. Nabuo ang armor sa kanilang mga katawan at sa wakas ay naging tunay silang Power Rangers. Ngunit sa kabilang panig, hindi nakaupo lamang si Rita Repulsa. Gamit ang ninakaw na ginto ay lumikha siya ng isang higanteng halimaw na pinangalan ng Goldar at inutusan itong hanapin ang Zeo Crystal na nakatago sa Angel Grove. Kasabay nito ay tinawag niya ang buong hukbo ng Potty Patrollers upang sirain ang spaceship ni Zordon at lipulin ang mga Rangers. Umalis ang team at nagtungo sa bundok kung saan nagsimula ang isang matinding labanan gamit ang kanilang bagong kapangyarihan. Hindi na sila tulad ng dati. Lumalaban na sila bilang isang tunay na team. Tinawag ni Jason ang kanyang espada at pinutol ang maraming kalaban ngunit napakarami ng mga ito. Biglang dumating si Zack gamit ang kanyang espada at pinuksa ang buong hukbo sa isang malakas na pag-atake. Ngunit hindi pa tapos ang tunay na panganib.
Papunta na sina Rita at Goldar sa Angel Grove. Upang pigilan sila, tinawag din ng Rangers ang kanilang mga Zord at nagtungo sa lungsod. Nagsimula ang labanan sa gitna ng lungsod habang kailangan din nilang iligtas ang mga inosenteng tao. Sa gitna ng matinding laban, nakita ni Jason na nasugatan ang kanyang ama sa pag-atake ni Goldar. Agad siyang bumaba mula sa kanyang Zord at tumakbo upang tulungan ito habang nilalabanan ang mga kalaban sa daan. Hinayla niya ang kanyang ama palabas ng sasakyan at dinala ito sa isang ligtas na lugar. Tiningnan siya ng kanyang ama ngunit hindi nito napagtanto na ang mandirigmang nasa maskara ay sarili niyang anak. Pagkatapos nito ay bumalik si Jason sa kanyang Zord at nagsama-sama ang lahat ng Rangers upang harapin si Goldar. Ngunit napakalakas nito, kaya gumawa sila ng isang mapanganib na plano. Ginamit ng Pink Ranger ang kanyang espada upang ihagis si Billy patungo kay Rita. Nagpakawala si Billy ng isang malakas na energy blast na nagpabagsak kay Goldar at nagpahinto dito sandali. Sa isang iglap ay parang nanalo na sila, ngunit biglang tumayo muli si Goldar, iniligtas si Rita, at malakas na hinampas ang lupa. Nabiyak ang lupa at lumitaw ang nakatagong Zeo Crystal. Inatake ng Ranger si Goldar gamit ang lahat ng kanilang lakas ngunit walang epekto ang kanilang mga galaw. Sinimulan nitong sirain ang kanilang mga Zord at itinulak sila patungo sa malalim na hukay. Sa huling pagsubok, sabay-sabay na umatake sina Jason at ang ibang ngunit nahulog din sila sa hukay kasama ang kanilang mga nasirang Zord. Sa kabilang panig, nang mukhang natalo na ang Power Rangers, inutusan ni Rita si Goldar na kunin ang Zeo Crystal. Ngunit may nangyaring nakakagulat, nag-merge ang kanilang mga Zord at naging isang napakalaking mandirigma na tinatawag na Megazord. Kahit ganoon ay hindi natakot si Rita. Pinagsama niya ang sarili kay Goldar at lalo itong naging makapangyarihan. Nagsimula ang isang matinding labanan. Pinakilos ng Rangers ang Megazord ng sabay-sabay at nagpakawala ng malalakas na pag-atake gamit ang perpektong teamwork. Naalala ni Jason ang teknik na itinuro ni Alpha 5. Iwasan ang atake ng kalaban, hawakan mula sa likod, at ibagsak sa lupa. Ginawa ito ng Rangers at malakas nilang ibinagsak si Goldar sa lupa. Pagkatapos nito ay inilabas ng Megazord ang espada nito at nagbigay ng huling napakalakas na atake na tuluyang sumire kay Goldar. Nanghina si Rita at nagmakaawa ng awa ngunit sinabi ni Jason na ibigay niya ang green coin at sumuko. Tumanggi si Rita kaya nagbigay si Jason ng huling pag-atake na nagpadala sa kanya, palayo sa kalawakan kung saan siya nagyelo at tuluyang nawala. Sa wakas ay natapos ang labanan at muling naging ligtas ang Angel Grove. Ipinagdiwang ng mga tao ang mga misteryosong bayani ngunit walang nakakaalam kung sino talaga sila. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang lahat sa kanilang normal na buhay. Pumunta si Jason sa spaceship ni Zordon at iniwan doon ang kanyang espada bilang pangako na babalik siya kapag kailangan siya ng mundo. Pagkatapos nito ay muli siyang naupo sa detention sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nasa klase, binigyan siya ni Kimberly ng isang drawing na nagpapakita ng kulay ng kanilang armor na may simbolo ng kidlat na naging bagong pagkakakilanlan ng kanilang team. At sa mismong sandaling iyon, habang tinatawag ng guro ang attendance, binanggit niya ang pangalang Tommy ngunit walang nakaupo sa kanyang upuan. Isang berdeng jacket lamang ang nakalagay doon.